Shalom, good morning and good day. Nandito na naman po tayo para tanggapin ang dakilang biyaya ng salita ng Diyos. Nagpapasalamat tayo sa patuloy na ibinibigay sa atin ng Diyos na opportunity, pagkakataon upang makatanggap ng mga biyayang magpapalakas sa atin sa ating araw-araw na pakikibaka, araw-araw na pagharap ng mga hamon ng buhay. Salamat sa kanyang salita na siyang nagiging buhay na pag-asa para sa atin. Magandang umaga at magandang araw. Ngayon po ay araw ng Martes at kalagitnaan po ng buwan ng Disyembre. 10 araw na lang ay Pasko na po. At tayo po ay patuloy pa rin nag-aaral ng salita ng Diyos sapagkat araw-araw natin ito kailangan. Salamat po ng marami dahil kayo po ay walang sawang tumatangkilik at sumusubaybay sa mga paghahatid ng salita ng Diyos. Lunes hanggang Sabado. At alam ko po na kayo pinagpapala, marami pong testimonies ng mga nakaranas ng kagalingan, mga nakaranas ng breakthrough, mga nakaranas ng miracle sa kanilang mga buhay. At alam ko na yung mga ipinaparating sa akin na mga testimonya at mga patotoo ay totoo din maari sa inyo. At ang gusto po natin ay maraming tao, mas maraming tao pa ang makakatanggap nito para sa kapapurihan, kaluwalhatian ng pangalan ng Diyos. Kaya inaanyayahan ko po ang bawat isa na bago tayo manalangin at bago ko po i-present ang salita ng Diyos ngayon, ay pindutin ang share button sa inyo pong panunod ngayon, upang tayong lahat ay maging multiplier at mapagpala din ang mga taong malapit sa atin. At lahat ng ito po ay masusubaybayan sa ating YouTube channel, JLG Space TV, upang lahat ng mga na-miss ninyo na mga previous episodes ng ating daily devotional ay inyo pong mapapanood pa rin sa YouTube. Pagpasok niyo po sa YouTube, JLG Space TV, pindutin na rin po ang subscribe at ang notification bell upang ang mga susunod na mga uploads ay ma-notify po kayo. Ngayon po ay dadako na tayo sa pananalangin. Inaanyayahan ko po ang bawat isa muli na samahan ang inyong lingkod. Let us pray. O our God in heaven, you are so good and there is no one like you. Wala nga po kayong katulad na Diyos. Kayo ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Kayo ang Diyos na hindi nagbabago. Ang inyong kapangyarihan ay nadarama pa rin namin hanggang sa mga oras na ito. Ang kapangyarihan na i-provide ang aming mga pangangailangan, lalo na sa mahirap na sitwasyon ngayon, ang kapangyarihan ng pagpapagaling sa mga sakit at mga karamdaman, ang kapangyarihan na makaranas kami ng breakthrough sa aming buhay, makaranas ng salvation, reconciliation, makaranas ng renewed strength ang lahat ng mga manonood. Pinapanalangin ko po uli ang bukas na kalangitan, ang pagbuhos ng masaganang biyaya sa bawat isa sa amin. Maraming salamat at gabayan mo kami sa aming pag-aaral na ito. Sa pangalan mo, Jesus. Amen and Amen. Ang ating pong topic ngayon ay the truth of the situation. The truth of the situation. Ano nga po ba ang ibig sabihin? Ang katotohanan ng sitwasyon. Ang katotohanan
ng mga nangyayari. I-connect po natin ngayon ang title na ito sa isang maikling pagbasa. Kung sa mga 3 previous episodes natin ay nagbasa tayo ng mahaba, this time ay 3 verses po ang ating babasahin at ito ay nasa Genesis chapter 32 beginning verse 21 to 23. And let us read. So Jacob's gifts went on ahead of him, but he himself spent the night in the camp. That night Jacob got up and took his 2 wives, his 2 female servants, and his 11 sons, and crossed the ford of the Jabbok. After he had sent them across the stream, he sent over all his possessions. Yan po ang ating binasa. So ito na pong tagpong ito ay umalis na si Jacob sa poder ng kanyang uncle Laban, at dahil siya ay inutusan na ng Diyos na bumalik na sa lupain ng kanyang mga ama, lupain ng kanyang mga kamag-anak, at pagpapalain siya doon. At kinonfirm po lahat yan. Sa pinag-aralan natin kahapon, mababalikan ho ninyo na nakareceive siya ng confirmation at siya nga ay lumikas na kasama ang buong angkan, ang mga ari-arian na pundar na niya sa 21 years niyang pagtatrabaho sa Padam-aram sa lugar ng kanyang tiyuhin na si Laban. Kaya lang siyempre pagbabalik po niya sa lupain ng kanyang ama at lupain ng kanyang kamag-anak ay aabutan niya. Makikita niya sigurado si Iso na kanyang kuya, at alam naman natin ang pangyayari na meron silang unsettled issue or unsettled issues na kailangan nila ngayon pag-usapan. Kaya malaki ang takot ni Jacob na bumalik sapagkat alam niya yung banta ng kanyang kapatid 21 years ago dito sa istoryang ito ay ang nagbanta ang kanyang kuya na siya ay may gagawing hindi kanais-nais kay Jacob dahil dinaya ni Jacob ang kanyang kuya para kunin ang karapatan ng panganay at kunin ang blessing na intended para sa panganay. So meron siyang axe to grind, ika nga. Meron siyang kaso na dapat niyang harapin na. Pero lingid sa kanyang kaalaman, habang sila hiwalay na magkapatid, ay meron din namang ginagawa na ang Diyos sa buhay ni Iso. Actually, 21 years, malaking pagbabago na, malaking istorya na po ang nabago. Di po ba? At si Iso ay isang renewed person na din. Isang tao na binago na rin ng panahon. Isang tao na inilibing na rin niya ang kanyang palakol, ika nga. At isang taong hindi nagalit, kundi ang kanyang pangungulila sa kanyang bunsong kakambal ang kanyang nararamdaman. Pero hindi alam ni Jacob ito. All the while, ang alam ni Jacob, si Iso ay isa pa ring kuya na galit na galit sa kanya. So, nakalimutan ni Jacob na si Lord mismo ang nagsabi, bumalik ka na sa lupain ng iyong ama, lupain ng iyong mga kamag-anak. At maraming confirmation
confirmations ang kanyang natanggap. Pero yung ating topic nga kahapon ay patungkol sa compromise, di po ba? The trap to compromise yung topic kahapon. Na kahit na hindi na siya Jacob, Jacob means nothing, supplanter, deceiver, at siya ay naging Israel, Prince of God. Pero nakalimutan niya na may kaakibat na pangako ang Diyos sa kanyang destiny. So, Jacob compromised by making 3 bands out of his family. Kasi alam niya na galit pa ang kanyang kuya at meron pa siyang planong saktan si Jacob, at ang kinakatakot ni Jacob, hindi na lang siya maari ang magdanas ng galit ng kanyang kapatid, baka madamay ang kanyang buong angkan sapagkat malaking pamilya na siya at marami na siyang ari-arian. Kaya ang ginawa ni Jacob sa kanyang compromise ay hinati niya ng 3 grupo ang kanyang pamilya, making 3 groups or bands out of his family. That's why when you compromise before the enemy, you will even give away your family. Yan po ang hihilingin ng kompromiso. Yan po ang na maging ang pamilya ay handa mong isakripisyo pagdating ng compromise before the enemy. Kaya very deadly po ang compromise, and there is always a trap to compromise, not only in this story in the life of Jacob, but even to each one of us. Napakataas po ang level ng trap to compromise. And when we compromise before the enemy, we will even give away our family. Biruin niyo ho yun na handa niyang ang kanyang panapat o pangharap sa puot ng kanyang kapatid ay ang kanyang pamilya. And ito pong trap to compromise ay that's what the devil does to Jacob, to you and to me. No ho? Ito ang malimit niyang ginagawa. Yung makuha lang tayo niyang mag-compromise, yung i-compromise yung truth na alam natin, i-compromise yung promises na alam na natin, instead na i-claim na natin yung promise ng Diyos, dahil sa takot, nakukuha ng taong magkompromiso. Pag sabi ng compromise ay alam mo na yung totoo, pero dahil may element of fear, handa mo ngayong baguhin yung pangakong narinig mo sa pamagitan ng pagko-compromise. So, anong ginawa ho ni Jacob? Jacob took his family, Jacob took his cattle, Jacob took his earthly possessions, and he made 3 bands out of them. So, hinati niya ng 3, ang kanyang pamilya, ang kanyang mga kabakahan, o kanyang mga livestocks, at ang kanyang mga earthly possessions, at grinupo niya ito ng 3 pangkat. Yan po ang nakasulat sa Bible. Dahil ang sabi ni Jacob, all right, sabing ganon, the first you go out on and meet Esau. Yung unang band ay you go out and meet Esau. He is coming with 400 mighty men to kill me. Kita ho ninyo yung laman pa rin ng kanyang kaisipan, ng kanyang mindset. Nung nahati niya yung 3,
na pangkat. Sabi niya sa una, kayo ang mauna at kayo ang unang sasalubong sa aking kapatid. Dahil ang aking kapatid ay sasalubungin tayo at may kasama siyang 400 mighty men to kill me. Pinagyaman na rin po si Esau. Pero ang mindset ni Jacob, kaya sasalubungin ni Esau si Jacob at ang kanyang pamilya, at si Esau ay may dalang 400 fighting men, mighty men, to kill Jacob and his family. Kaya ang sabi ni Jacob sa unang pangkat, when you see him, kapag nakita nyo si Esau, you bow down. Magpapatira pa kayo sa kanya. You compromise. When you see him, you bow down. You compromise. You scrape. You eat the dust. You give him these gifts and tell him they are from his servant Jacob. Bantayan ho ninyo yung word na yon. Ang sabi niya, sasalubungin kayo ni Esau, may kasama siyang 400 na mighty men to kill me. At kapag nakita niyo siya, magpatira pa kayo sa kanya at sabihin niyo, ang lahat ng ito ay regalo, ang sabi ay regalo sa iyo ng iyong servant na si Jacob. Regalo sa iyo ng iyong servant na si Jacob. But Jacob wasn't Esau's servant, di po ba? Dahil ang blessing ni Isaac, kung babalikan ho natin yung dineclare na blessing ni Isaac na kanyang tatay sa kanya, nang sabi niya, ang iyong kapatid ay maglilingkod sa iyo. Your brothers will serve you. And this time, ang kanyang pakilala, lahat ng ito ay regalo sa iyo ng iyong alipin na si Jacob. So pilit, ang compromise, tignan niyo ang ginagawa. Pilit, binabago yung deklarasyon. Pilit, binabago yung destiny ni Jacob. Dahil ang sabi ni Isaac nung i-bless si Jacob, you go back to, again, book of Genesis, nung i-pronounce ni Isaac ang kanyang blessing kay Jacob, binanggit po doon na your brothers will serve you. Kasama diyan si Esau sa maglilingkod sa kanya. Yung brothers, yung kanilang lahi bilang mga apo ni Abraham. So Jacob wasn't Esau's servant. Esau was Jacob's servant actually. So ano to? You are not a servant to your circumstances. Huwag mong baguhin yung destiny na ibinigay sa iyo. Dahil may takot lang tayo minsan, pati yung destiny natin hindi na natin nilalakaran. You are not a servant to your circumstances. Lagi nating alalahanin, mga minamahal, ang sabi po ng Biblia, sa Luke 10:19. Remember, God said, behold, I give you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy. Luke 10:19. I give you the power to tread on scorpions, on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy. Yan po ang nakalagay sa Luke chapter 10, verse 19. He has said also in Deuteronomy 28 verse 7. Ito po ang binabanggit ng Deuteronomy 28:7. The Lord shall cause thine enemies
that rise up against thee, to be smitten before thy face. They shall come out against thee one way, and flee before thee 7 ways. Very clear. Amen? Yan po ang pangako. The Lord shall cause thine enemies. Ang Diyos ay pahintulutan niya ang mga enemies, mga kalaban na darating para sila ay talunin, gapiin, wasakin. Darating sila sa isang direksyon pero magtatakbuhan sa 7 direksyon. Yan po ang promise. Amen? So, Jacob thought, when Esau kills the first band, di po ba sabi niya doon sa kanyang strategy? When Esau kills the first band, the second band will be there. And when he kills the second, the third band will be there. I'll put my wives and everyone else in front, and I'll march behind them. Kita ho ninyo? Nahanda niyang itaya. Kung si Esau man ay papatay sa mga nauna, na habang di pa niya nakikita si Jacob, una nang mamamatay ang kanyang mga pamilya. Dahil nakalagay po very clear, sabi niya, I'll put my wives and everyone else in front, and I'll march behind them. Genesis 33 verse 3. Amen? But something happened when the angel helped Jacob to see the real picture. We are told that Jacob passed over before them. Genesis 33 verse 3. So nakita ho natin kaagad yung kanyang estratehiya na kapag ka nasalubong na ninyo si Esau at pagka pinatay na niya ang unang pangkat, meron pang 2 pangkat, pangalawang pangkat. Pag pinatay uli ang mga nasa pangalawang pangkat, meron pang 3 pangkat. At ang sabi niya, ilalagay ko ang aking mga asawa at ang aking pamilya sa unahan, at ako ay magmamartya sa kanilang likuran. Kumbaga, kung talagang papatay si Esau at ang kanyang 400 mighty men, hindi si Jacob ang unang maging casualty, kundi lahat ng mga mahalagang tao sa kanya. So something happened when the angel helped Jacob to see the real picture. Yung encounter na niya doon sa what is your name? Jacob. Your name from now on will no longer be Jacob. Your name is Israel. Jacob is supplanter. Your name will no longer be supplanter, deceiver. Your name will be Prince of God. Nakalimutan na niya na siya ay isa sa mga pinagpala na ng Diyos. Pero kita ho ninyo, instead na mabuhay siya sa destiny ng kanyang pangalan, nabubuhay na siya sa takot, nabubuhay na siya sa pangamba na baka may mangyari, baka may gawin ang kanyang kapatid sa kanya. Pero ano po ang ending ng istorya? Nung ma-meet nila si Esau, Esau fell down before Jacob. Pardon the word, pero parang si Esau pa ngayon, ano? Si Kuya Esau pa niya ngayon, ang parang mas nakakaintindi sa kanyang papel. Dahil nung ma-meet niya ang kanyang kapatid na si Jacob, siya ay nagpatira pa sa harapan ni Jacob. At nung tumayo na siya, he put his arms around him. Sa sobrang pangungulila ni Esau sa kanyang bunsong kapatid. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang bunsong kapatid at sinabi niya ito.
Jacob, I'm sorry for every evil thought I had about you. I'm sorry I even tried to kill you. He said, I'm going to give you the honor to which God has raised you up. Will you forgive me? Yan po ang naririnig kong in my spirit, yan ang impression na maaring yung kanilang pagtatagpo ay pagtatagpo ng reconciliation, ng pagbabalik sa kanilang pagmamahalan bilang magkapatid, sapagkat sila ay anak na isang patriarch na pinagpala din ng Diyos. Lolo nila ay si Abraham, kita ho ninyo. Tatay nila si Isaac. Mga malalaking pangalan po ito. At dito sa istorya, parang si Esau pang lumalakad sa kanyang papel at laking gulat ni Jacob na yung kanyang inaakalang mangyayari ay hindi nangyari. At yung hindi niya inaakala ng kanyang kuya, nung pag-alis niya ay galit na galit, nagbabantang papatayin siya. Pero iba ng istorya 20 years after. Marami pong nangyayari pag lumilipas po ang panahon. Baka yung mga taong sa tingin nyo, galit pa sa inyo, yung pala, nakapagpatawad na sila. Kaya lang baka tayo mismo ay hindi pa nakapag-move forward, nakapag-move on, iniisip pa rin natin na baka galit pa, baka masama pang loob sa akin. Di po ba? Kung tayo po ay pinagpala na ng Diyos, habang hiwalay tayo sa mga taong may tampo sa atin, may galit sa atin, inayos na rin sila ng Panginoon. Binago na rin ang kanilang kaisipan. Amen? Katulad din ng ginawa ng Diyos sa atin, binago na rin tayo ng Diyos. So ngayon po ay gawin natin itong ating daily declaration. Sabihin natin, there is no need to compromise. Bow to the demands of the enemy or compromise. The victory is already won. Amen. One more time. There is no need to compromise. Bow before the demands of the enemy or compromise. The victory is already won. Amen and amen. Purihin ang Diyos. So ano po ang tinuturo natin? Hindi na natin kailangan mag-compromise, mga kapatid. Hindi na natin kailangan mag-bow sa demands ng kalaban o sa demands ng compromise. Ang tagumpay, ang katagumpayan ay kasama na sa ating minana. Ang katagumpayan ay kasama na sa ating inheritance. Hallelujah. Amen. Purihin ang Diyos. So let us pray. God in heaven, nagpapasalamat uli kami sa amin pong pinag-aralan ngayon. Patuloy pong tulungan mo kami na hindi namin i-consider na mag-compromise sa panahong nakaka-entertain kami ng takot. Turuan mo kami na panghawakan ang mga pangako mo, na magtiwala lamang sa iyo, sapagkat alam namin you order the steps of the righteous. And thank you, God. Bless us today and bless our loved ones as well. In Jesus' mighty name, amen and amen. Purihin ang Diyos. Mamaya po, 1:00 ng hapon ang ating Hope Hour at wala po tayong evening activities mamayang gabi. So, pansamantalang magpapaalam ang inyong lingkod, Pastor Rene Alog po. Nag-iiwan ako ng pag-ibig, kagalakan, at kapayapaan ng Diyos. God bless us all and Shalom!